Umalis kami ng Parula, alas 7 ng umaga. Tapos sabi dadaw kami ng garahe nga kasi may pipick up yung pagkain ng mga bata. Mga 3 siguro yun kasi may mga dalang laruan pa eh. Pinamigay kayo mga laruan. Naglalaro nga yung mga bata, tuwag-tuwa eh. Pagdating kaya sabi parada mo dyan sa tabi. Nagulat na lang ako nung sabi nga niya, may baril ako. Akala ko sir ganun, mga biro-biro lang. Tapos mamaya nakita ko may placard na sa harapan ng bus eh. So parang hindi siya marahas na tao? Hindi, hindi. Parang John, malapit na ako. Siguro, 5 minutes away from you. Paano natin sumayon? Yung edukasyon ng mga batang ito, ako na sasagot. Sa bahay, yung lupa, binibigay mo na. Dito mo. Sinusumpa ako sa sampay ng Pilipino, sa Panginoon. Sasagutin ko yan. Okay, papasanin ko itong mga batang ito. Ano lang tayo, pare? Huwag pabigla-bigla. Okay, kasabi mo na, pagdandakan. Masakit sa akin sa isang marahas na pamamaraan at isinangkot ko pa ang 30 bata. Tanggap ko ang lahat ng kaparasahang aabutin ko. Gusto ko lamang po imulat ang sambayan ng Pilipino. Ngayon po ay eleksyon. Huwag natin iasa ang kinabukasan natin at buhay natin sa mga politiko. Doon sa mga politiko na nagsasalin-salin lahi. Doon sa politiko na kinakasangkapan lamang ang kanilang posisyon. Na kung tutusin ang mga politiko, ang tunay na nangaabuso sa buhay ng mga mahihirap. Lahat yan nangangako na kung sila'y mananalo, bibigyan tayo ng edukasyon, bibigyan ng pabahay, bibigyan ng ospital. Dito po sa Maynila, andyan ang Parola, andyan ang Baseco, andyan ang City Jail, na parang hayop na bubuhay ng tao. Parang busabos. Wala pong naidagdag man lang eskwelahan. Wala man lang naidagdag na ospital. Bahagi kayo na ipinaglalaban ko. Kayo mismo ay ipinaglalaban ko sapagkat kayo ay biktima rin naman ng korupsyon. Pagkalipas ng ilang oras, tinugon ng Ama Computer College ang panawagan ni June Ducat sa libreng edukasyon. Nagkaloob ito ng scholarship grants hanggang kolehiyo sa 145 mag-aaral na nagtapos ng taong iyon. Lalo't higit, nangako at sumumpa si Senator Bong Revilla sa Diyos at sa sambayanang Pilipino na tutulungan niya ang mga batang musmos. Matapos na matupad ang mga kahilingan at madamdaming maipahayag ang kanyang mga hinaing at panawagan, kasama na ang pagsisindi ng kandila at pag-aalay ng panalangin. Isa-isang pinababa ng bus ang mga musmos at kasunod noon ay tuluyan ng winakasan ang madramang pamamahayag ni June Ducat at Cesar Carbonell. Para ko sa amin yung mga pinalaban ni June Ducat! Dahil mabait siyang tao sa aming lugar! Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon. Ang advocacy ko doon, stop corruption, free education, free hospitalization. Bakit yun ang ginawa niyong aksyon para makakuha yung atensyon ng publiko? Bakit sa ganong pamamaraan po? Ano? Wait lang, sir. Bakit po ganon yung ginawa niyong pamamaraan? Ginawa ko sa pamamaraan upang maipaabot ko sa ating gobyerno ang aking mensahe, ang aking hinanakit o grievances against the government. Isa ko ordinaryong tao, hindi ako celebrity, hindi ako pakikinggan. Wala akong karapatan tumawag ng press conference para maipahatid ko sa gobyerno o sa kinauukulan ang kanilang malaking pagkukulang sa sambayan ng Pilipino. Ako'y lumaking mahirap. Ito kami magkakapatid. Nung mag-asawa ko, natira na ako sa squatter area, sa Tambunting, Santa Cruz, Manila. Doon nakisalamuha ko ang mga squatter. Nakaramdaman ko kung paano sila nabubuhay. Sapagat nung nandun ako ang kanilang hingian ng tulong. May sakit, may namatay, walang pang-enroll. Naranasan ko doon. Hanggang sa nagkaedad na ako, napunta naman ako ng Parola. Doon nga ako nagtayo ng isang maliit na eskwelahan na kung tawagin ay Musmos Daycare Center. Walang ibang hindi na nakakaantig sa puso ng isang June Ducat kung hindi ang labis na pagpapahalaga sa edukasyon ng mga kabataan. Ito ang nagtulak sa kanya upang itatag ang Musmos Daycare Center na naglalayong magbigay ng libreng preschool education sa mga mahihirap na mag-aaral.
Higit niyang pinag-ibayo ang pagtulong sa Musmos Daycare Center. Ang labis na kahirapang dinaranas ng mga taga-parola ang siyang lubusang nakaantig sa kanyang puso, lalo na nang mabatid niya sa mga magulang ng mga magsisipagtapos ng taong iyon na hindi na sila mag-aaral dahil sa labis na kahirapan. Parang kinurot ang kanyang puso, naantig ang kanyang damdamin. Isinisi ni June Ducat ang kahirapang ito sa mga tiwali at korap na opisyal ng pamahalaan na tinagurian niyang berdugo ng bayan. Ang Musmos Daycare Center ko ay 20 taon na. Hanggang sa ngayon, mayroong Musmos Daycare Center na may estudyante 100. Doon walang matrikula. Libre uniforme, school supply, at katulad ngayon, malapit na graduation, libre toga rin. Ganon ko binibigay sa loob ng 20 taon. 3 po ang teacher ko doon, na buwan, kinsenas katapusan, pinapasweldo ko. Bago ko ng hostage, nagkaroon muna ng graduation. 200 estudyante ang graduate. During the graduation, nakita ko ang inisyatiba ng mga magulang at pangarap sa kanilang mga anak na mapagtapos nila ng kolehiyo. At nakita ko rin sa mga bata na meron silang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Katunayan, noong graduation, mga nanay, ang gaganda nga ng damit. Siguro suot nila yung mga pamasko nila. May mga lipstick, naka-makeup. So, nung matapos ang graduation, umuwi na ako sa bahay. Nalungkot ako at katunayan, umiyak ako sa harap ng altar sapagkat nakikita ko na yung mga pangarap ng mga bata, yung mga pangarap ng mga nanay, hindi matutupad na makapagtapos sila ng kolehiyo. Dahil nga sa kakulangan at kababayaan ng gobyerno na bigyan ng edukasyon ang mga kabataan, na bigyan ng edukasyon ang kanyang mamamayan. Yan ay maigpit na katungkulan at kapananagutan ng ating gobyerno. Naantig ang damdamin ko. Paano kaya maririnig ng gobyerno ang aking advocacy na makatapos sa mga bata? Paano kaya mapapaabot ko? Walang ibang pamamaraan kundi sa isang marahas na hostage taking. So pinlano ko, 1 taon, pinag-aralan ko hanggang sa natuloy at katunayan, swerte na nung natapat na ng hostage ako at katunayan 3 beses na postpone. Niyaya ko ng escarsyon ang mga estudyante ko, pati mga nanay. 3 beses na postpone. Meron mga kadahilanan. Una, kinakabahan ako. Baka mapatay ako. Pero nung huli na, siguro tinapat ng Diyos na March 28 ka mga hostage. At pinanlingan na ako ng bus na kapag hindi ko pa tinuloy, kukumpiskay na yung bayad ko sa Arkela ng tourist bus. So March 28, naganap ang isang madramang pamamahayag. Hindi ko tinatawag na hostage yun. Madramang pamamahayag lamang. Alas 9 ng umaga, dumating kami sa Liwasa Bonifacio. Nung nagdeklara ako ng hostage at pumuntong lakad, may mga pulis na. Una pa dumating, ang merong 100 foreign correspondent. Hindi ko alam na yung palang date na yun, nasa Manila Hotel, merong convention ang foreign correspondent sa Manila Hotel. So una pa dumating ang mga foreign correspondent kaysa sa local o ABS-CBN, GMA. So yun ang nakapagbigay proteksyon sa akin. Sabagat foreign correspondent yun, una dapat i-negotiate. Hindi pwede agad birahin ng birahin. Naglagay ako ng kaprasong papel sa harap ng bus. Ang nilagay ko doon, stop corruption, free education, at free hospitalization. Ito yun, stop corruption. Ito, stop corruption. Ang hostage tumagal ng 8 oras hanggang sa umabot na alas 8 yata ng gabi. At libo-libo ang mga taga-parola, libo-libo ang nakisimpatya sa akin sapagat sila ang pinaglalaban ko. Nabasa ko siya na itong tao na to hindi talaga determinadong saktan o patayin yung mga hostages niya, considering na mga bata yun at estudyante pa ng eskwelahan niya. And also, nakita ko rin na hindi ganun katindi ang threat
dahil ni minsan hindi niya itinutok sa akin kahit malapit ako sa bus yung baril na hawak niya, or even to the children. Nakita ko kay Dukat na talagang wala siyang intensyong manakit. Gusto lang talaga niyang ilabas yung mga reklamo niya against the government, poverty, education, etc. And then meron lang siya mga simpleng hinihingi na pag naibigay daw ng pulis yun, susurrender na siya. Kaya pinagbigyan natin actually lahat ng hiningi niya, yung maliliit na bagay katulad ng microphone na para makapag-announce siya, yung ice cream, pagkain, at yung pinakahuli yung pagsisindi ng kandila. So nung maibigay natin yun, as agreed, 7 p.m. lalabas siya, lumabas talaga siya. Ako yung nag-aabot dun sa window ng bus. So, yung negotiator sa baba, nag-thumbs up siya sa akin. Okay lang ba kayo? So, response to 2 thumbs up. It means okay kami. Tinanong niya kami kung sino gusto lumabas. Kahit ako, tinanong niya. Mali ba ka gusto mo lumabas? Kasi 3 anak mo eh. Sabi ko, hindi po. Hindi kami bumaba. Kahit yung mga bata yung bumaba. Kasi talagang free kami na bumaba eh. Kasi sinabi ko, sige ko, sino gusto bumaba? Baba kayo. Ba't kita iiwanan? Kung laban mo, laban na rin namin to. Tsaka, alam ko si June, meron siya isang salita. Sa kabila ng lahat, ang mga taong ipinaglalaban ni June Dukat ay nanatiling tapat sa kanya. Nang oras ding yun, kasama ang kanilang mga anak, nagrally ang mga magulang na taga-parola upang hilingin ang paglaya ng kanilang bayani. Sa Manila City Jail, dito dinetain si June Dukat. Minsang pang pinatunayan ni June Dukat na siya'y matapat sa kanyang mga ipinaglalaban. Bagamat masasabing maari na siyang mabuhay sa karangyaan, ay nagawa niya itong ipagpalit upang ipaglaban ang kapakanan ng higit na nakakarami gaya ng lagi niyang sinasabi na winalanan niyang lahat ang lahat sa kanyang buhay. Isa sa napakasamang kultura ng kapwa ko Pilipino ay ang pagiging makasarili. Sa isang lumalaban, dapat tanggap mo at handa mong isakripisyo na mawala ang lahat. Maging buhay mo basta para sa bayan. Hindi naging hadlang sa kanyang magandang hangarin para sa bayan ang mga rehas na bakal. Alambreng tinik, mataas at makakapal na pader ng bilangguan upang patuloy na gumawa ng kabutihan. Noong Abril 2007, isang buwan matapos ang madramang pamamahayag, ipinamahagi ni June Dukat ang land titles buhat sa Spring Green Subdivision na kanyang pag-aari sa Barangay Bukal, Tansa, Cavite, na ipinangako niya sa mga batang musmos sa panahon ng madramang pamamahayag upang magsilbing halimbawa ng mga pinagpala sa pagtulong sa mga mahihirap. Hanggang sa nakulong tayo ng 1 taon at 7 na buwan. Nung nandun ako sa kulungan, grabe pala ang corruption doon ng mga BGMP. Grabe kung gaano nila apiin ang mga preso. At ito rin na pinakamasamang tao na.